Purihin si Yahweh, buong puso ako magpapasalamat sa Kanya. Pupurihin ko siya sa gitna ng bayan, kasama ang kanyang mga hinirang. Dakila ang mga gawa ni Yahweh, ito'y inaalala ng lahat ng nalulugod sa Kanya. Tayo pong lahat. Tayo po'y manalangin. Aming Ama't aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y muling sama-samang sumasamba at nagpapasalamat sa aming panibagong buhay at lakas. Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan at linisin mo po nawa ang aming puso't isipan upang kami maging karapat-dapat na iyong harapan. Patnubayan mo po nawa ang mga anak mong gagamitin sa paghahatid ng inyong mensahe sa iba't ibang paraan. At nawa ito'y aming maisabuhay sa araw-araw. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa kanyang dakilang habag, tayo isinilang na muli sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo upang magkaroon ng buhay na pag-asa. Tayo pong lahat. Hindi man ninyo siya nakikita, siya'y minamahal, at kahit hindi pa ninyo siya nakikita ngayon,
kayo sumasampalataya sa Kanya at nagagalak ng may kagalakan di mailarawan at puspos ng kaluwalhatian. Magandang umaga po sa ating lahat. God is good and all the time sa Diyos ang papuri. Mga kapatid, ating pong batiin ang ating mga birthday celebrant for this week. April 12, Rafi Capuli, Christine Joy Baltasar. April 13, Herminie Hilda Fajardo. 16, Kyle Noche. And 17, Sharina Paloma. Happy wedding anniversary to Mr. and Mrs. Rolando Balaguer. Okay, bilang pagbati, awitin po natin yung ating awiting happy birthday. Mga kapatid, nasa kalagitnaan natin, welcome natin ang ating District Superintendent, D.S. Mel Sarangaya. Kasi mamayang alauna, all council officers ay meron po tayong charge conference. Ito po yung panahon ng ating victory reports. Hopefully victory sa atin bilang isang mga mananampalataya sa Iglesia ng St. Paul, para maitala ang lahat ng ating mga ginawa ng buong isang taon na kasama natin ang ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, yung ating pong VCS proper ay mag-uumpisa na po bukas. Ito po, nandito po sa ating bulletin kung sino po yung mga in-charge families na magpapakain sa ating mga teacher. Sana po mag-invite pa po tayo ng mas maraming mga bata na umattend sa ating vacation church school. Dito po sa sanctuary at saka gagamitin din po natin yung ating school. 2 weeks po ang na-aproban, although tayo na lang po ang gumagawa ng 2 weeks, kaya ipinagpatuloy natin kasi gusto nating maituro ng mabuti ang lahat ng lesson ng ating mga materials nitong taong ito, 2026 VCS training. And then, mga kapatid, yung ating pong this coming Saturday dapat, di ba, yun ay ating celebration for our anniversary celebration sa UTS, pero hindi na po natuloy. Pero tuloy po tayo, ibibigay po nila ang link 3 days before po ng Sabado. Kaya po yung choir, kayo pa rin po ang magbibigay ng message of song. Ire-record po natin yun para mapanood online. Hopefully po lahat tayo, dun ko po isesend sa ating group chat for the St. Paul para maka-entry po tayong lahat sa ating celebration. Ito po ay bahagi ng ating pakikisama din sa pagtaas ng gasolina para maise-celebrate natin na matagumpay ang ating anniversary of the district na hindi na po tayo bumiyahe. Parang ano lang to, pandemic 2 na ang gagawin natin ay sa ating online. Another one po, mga kapatid, ay purihin ang Panginoon sapagkat nakapagbigay po tayo ng grocery at napakain po natin ang 50 tricycle and jeepney driver kahapon under the supervision ng ating outreach ministry. Na ito naman po ay isang
pinagkaisahang programa ng ministerial team at magpapatuloy po ng ating pagbabahagi sa pamagitan ng after po ng VCS ay mag-umpisa na po yung ating pakain diyan sa harap ng simbahan hanggang maubos ang inihanda. Yan. So yan po yung ating mga gawain na sa nakalipas na ating mga activities. Sana po patuloy pa rin po natin ipanalangin ang nangyayari sa ating mundo, higit kung paano natin abutin din yung mga nangangailangan na nasa kalye, nasa sinasakyan natin. Although mga kapatid, ang nagbigay din po ng nabigyan, hindi natin kilala ang mga yon, pero mostly kayo na nagbigay ng ticket, kayo ang nakakakilala kasi kayo ang sumasakay sa kanila o naghatid sa school natin. So yan po. Kung wala na po, lahat po ng ating mga activities, patuloy po nating suportahan online, face-to-face, lahat po yan ay ongoing po na ginagawa natin weekly. So tayong lahat ay tumayo po mga kapatid at magbatian sa bawat isa ng pagbati na may kapayapaan. Awitin po natin ang I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. O mahal kita sa Panginoon. O mahal kita sa Panginoon. Makita sa'yo kalwalhatian niya. O mahal kita sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Sa pagkakataon na nagkatipon-tipon ang bawat mga alagad mo sa loob ng iyong templo, upang kami ay sama-samang papurihan ka at dakilain sa araw na ito. Sa nagdaang isang linggo ng aming mga buhay, tunay nga Panginoon na naranasan ka namin. Tunay nga, O Diyos, na kinalinga at ginabayan mo kami. Salamat po, O Diyos, mula sa iyong pag-ibig, mula sa iyong pagkaunawa, at inuunawa mo kami sa lahat ng aming hakbangin sa aming mga buhay. Na tuwing kami ay nadadapa, naroon ka, O Diyos, nakasakasama namin. Na tuwing kami ay nalulumbay at nalulungkot, naroon ka, O Diyos. Tulad ngayon, Panginoon, ang isa sa ama ng iglesia, pundador ng iglesyang ito, na si Tatay Doming, na kung saan, O Diyos, siya ay nasa iyong piling na. Kaya nga, Panginoon, bilang kabahagi ng iglesyang ito, kami ay nakikidalamhati sa buong pamilya na kanyang iniwan. Ngunit nandoon ang pusong naaaliw kami at nagagalak kami dahil tulad namin na mananampalataya ng hako ka, hindi kalugian ang kamatayan. At ito naman nawa, O Diyos, ang kanilang mararanasan. Narito, O Diyos, ang bawat mga anak mo na marami ring mga pagsubok na pinagdadaanan. Katulad, O Diyos, ang pangyayari sa mundong aming kinagagalawan. Miserable, maraming kaguluhan, maraming patayan, at lalong higit, O Diyos, aking itinataas ang mga namumuno mula sa presidente hanggang sa pinakamababang antas ng lipunan, Panginoon. Hindi kami perpekto, marami kaming pagkukulang. Ngunit ang ganitong panalangin at ang aming paglapit sa iyo, batid namin, Panginoon, hindi mo kami pababayaan. At diringgin mo ang aming mga hinaing. Diringgin mo ang hinaing ng sambayanan. Kaya nga, Panginoon, narito po kami. Masdan mo ang iyong nilikhang mundo dahil alam namin, Panginoon, hindi mo pababayaan na mawawalang bahala, mawawalang saysay ang kabutihan ng pagkalikha ng mundo. Higit nang likhain mo ang tao na magkaroon ng takot sa iyo at manumbalik at manampalataya sa iyo, Panginoon. Salamat
Dahil ang iglesyang ito, Panginoon, ang St. Paul United Methodist Church, ay nagkakaisa upang maipadama at maabot, Panginoon, ang mga nauuhaw, ang mga nangangailangan sa pamagitan, Panginoon, ng pagdidisipulo ng iyong mga anak at lingkod. O dakilang Diyos, aking din pong idinadalangin ang nalalapit na district conference, annual conference, at gayon din, Panginoon, yung mga nag-gathered para sa ikauunlad at para makita ang kapahayagan ng kabutihan ng aming Panginoong Diyos na nagkakaisa. Panginoong, inilalapit ko po ang lahat ng ito. Dalangin ko, O Diyos, na maranasan namin ang tagumpay palagi upang makapagpatuloy kami na masaya sa paglilingkod. Kalakip doon, Panginoon, ang presensya ng iyong kapangyarihang banal na Espiritu. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. Naway ang kalinisan ng aming puso ang siyang tataglayin palagi. At kung anuman ang mga problemang dumarating at darating pa, Panginoon, alam namin, hindi mo kami pababayan, tuturuan mo kami, gagabayan mo kami, igagayad mo kami sa tamang landasin at sa tamang desisyon. Dahil kailanman, Panginoon, ang lahat ng iyong mga lingkod, ang lahat ng iyong mga mananampalataya, walang hangad kundi mapabuti at makapagkakaisa na maitawid, Panginoon, ang kabutihan, ang karangalan, higit, O Diyos, ang iyong pag-ibig at kalinga sa bawat isa sa amin, na karapat dapat kami, O Diyos, na iyong mga anak pagdating ng panahon na ikaw ay darating. O Diyos, ito po ang aming dalangin at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Amen at amen. Dalangin namin, O Diyos ay dinggin, kapayapaan mo aming tanggapin. Amen. Kasi kasunod na itong Binild DS dun sa Central. Kahit yung altar niya, yung sa Gethsemane. Tsaka yung mga chandelier na DS. Yung mahabang wings lang ang wala na, pero yung
O dakilang Diyos, maraming maraming salamat sa mga biyayang ipinagkatiwala mo sa amin. At narito po ang mga handog na ito, iyong pagpalain. Higit o Diyos, magamit nawa sa pagpapalaganap ng iyong mga salita, higit ang kagandahan ng loob at labas ng iyong templo. Maraming salamat o Diyos. Amen. Ang pagbasa sa banal na kasulatan ay matatagpuan na lupang tipan sa aklat ng Oksudo, Kabanata 15, 1 hanggang 18. Ganito po ang nasa saad. Ito ang inaawit ni Moises at ng mga Israelita para kay Yahweh. Itong si Yahweh ay aking aawitan sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo't kawal ng kaaway sa pusod ng dagat, lahat natabunan. Si Yahweh ang aking kapangyarihan at kalakasan. Siya ang sa akin nagdulot ng kaligtasan. Siya ay aking Diyos na aking pupurihin. Diyos ng aking Ama, aking dadakilain. Siya ay isang mangdirigma. Yahweh ang kanyang pangalan. Mga karwahit kawal ni Paraon sa dagat ay kanyang tinipon. Sa dagat na pula, inilibing ng pinunong Ehipto na pawang magagaling. Sa malalim na dagat, siya'y natabunan, tulad nila'y batong lumubog at kailaliman. Sa kanang kamay mo, Yahweh, makapangyarihang, dinudurog nito ang mga kaaway. Sa dakila mong tagumpay, nilulupig ang kaaway sa matinding init ng iyong puot para silang dayaming tinutupok. Nang hipan mo ang dagat, tubig ay tumaas, parang pader na tumayo, kalalimay tumigas. Wika ng kaaway, hahabulin ko sila't puhulihin, kayamanan nila'y aking sasamsamin, at sa tabakong hawak, sila'y lilipunin. Ngunit sa isang hinga ni Yahweh, sila'y nagagluhod, parang tigang na malalim na tubig na nagsilubog. Ikaw, Yahweh, sino nga ang mga Diyos ng iyong kagaya? Sa kabanalay dakila at kahanga-hanga. Sa mga himalay di mapantayan, sa kababalaghay di matularan. Nang iyong iunat ang kanan mong kamay, nilamon ng lupa ang aming mga kaaway. Sa iyong katapatan, bayan mong tinubos ay inakay, tungo sa lupang banal, sila'y iyong pinatnubayan. Maraming bansa ang dito'y nakarinig at sa takot sila'y nagsipanginig. Doon sa lupain ng mga Pilisteo, nasindak lahat ang mga tao. Mga pinuno ng Edom ay nangagimbal, matatapang na Moab na takot ay sinakmal. Mga nakatira sa lupain ng Kanaan, lahat sila'y naubusan ng katapangan. Takot at sindak ang sa kanila'y dumatal, para silang bato na hindi makagalaw. Nang kapangyarihan mong kanilang namalas, nang dumaan sa harap nila ang bayang iyong iniligtas. Sila'y dadalhin mo, Yahweh, sa sarili mong bundok, sa dakong pinili mo upang maging iyong lubos. Doon sa sangtuaryong ikaw ang nagtayo at tumapos. Ikaw, Yahweh, ay maghahari magpakailanman. Tayo po ay tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng Ebanghelyo
sa sulat ni Juan, Kabanata 20, talata 11 hanggang talata 31. Ganito ang sinasabi. Kinagabihan ng araw ding iyon, na unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus. Tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Pagkasabi nito, pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. Muling sinabi ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung papaanong isinugo ako ng Ama, isinugo ko rin kayo." Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung papatawarin ninyo ang mga kasalanan ninuman, ay pinapatawad na ang mga iyon. Subalit nang hindi patatawarin, ay hindi nga pinatawad." Ngunit si Tomas, na tinawag na kambal, at kabilang sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi niya sa kanya ng ibang mga alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay, at hanggat hindi ko na ilalagay ang aking daliri sa mga iyon na nahahawakan ang kanyang tagiliran." Makalipas ang 1 linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." At sinabi niya kay Tomas, "Ilagay mo ang iyong daliri dito at tignan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sa halip ay maniwala ka." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako?" Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala. Marami pang mga himalang ginawa ni Jesus na nasaksihan ng mga alagad na hindi nakasulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga nakasulat dito ay sinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang salita ng Diyos para sa bayan ng Diyos. Amen. Kay ganda ang salita ng Diyos, o kay ganda, o kay inam ng salita ng Diyos. Amen.
Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. Pwede bang minsan pa palakpakan natin ng Diyos sa magandang awit ng choir? Yan. Yan. Pagka po ako dito tumatayo at dito ko rin nadidinig ang awit ng choir, damandama ko po na ang paraan ng inyong pag-awit ay napaka-antik. No. Classical. Napaka-classic. Nabubuhay po sa akin yung 30 years, 40 years ago na talagang ang awit sa loob ng simbahan ay katulad ng inyong ginagawa ngayon, meaning hindi nawawala. Sa church na ito, hanggang ngayon, ganun pa rin. Napakaganda po. Dahil siguro ang mga kumakanta, mas marami yata yung antik. Pero congratulations po sapagkat talagang sa ministry o sa paglilingkod, no retreat, no surrender. Hanggat sa huling hininga natin, ando ng paglilingkod. Mga kapatid, nais kong maging bahagi ng akin pong forward bago po sa mensahe, ay nais ko munang dalhin sa inyo ang bati at pakikiisa ng ating Southwest Metro Manila District, na kung saan halos lahat ng ating churches ngayon ay sabay-sabay na gumagawa ng pagsamba. The truth is, as a connectional church, yes, we exist in our own locality, but at the same time, as a church, we exist as one body of Christ. At sa ganyang diwa, sa ganyang katotohanan, pinaabot ko po sa inyo, binabati ko po kayo ng ating St. Paul United Methodist Church ay malaki ang naiko-contribute na ibabahagi sa panahon ng pangangailangan sa mga gawain at maging sa pinansya. Malaki po na ibabahagi ng church natin dito sa distrito at sa annual conference. Salamat po sa ganyang ekspresyon ng inyong pagiging isang church na inyong naunawaan. Pwede po bang palakpakan natin ng Diyos sa buhay ng ating church dito sa St. Paul? At of course, nangyayari po yan sa pangunguna ng ating admin pastor at ng kanyang associate. Salamat, Pastor, sa inyo pong pangunguna sa ating church dito. At ang huli, nabanggit na po ni Pastor kanina, 1 o'clock o 1:30, tayo po ay magdaraos ng annual church conference. At yan ay bahagi ng buhay ng ating church. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, yan ang ating istruktura. Na andyan po ang pag-evaluate, andyan inire-report po natin ang mga performance ng ating paglilingkod. Yan ay iniaalay natin, inihahandog natin sa Diyos bilang kanyang mga alagad. So yan po tayo, yan po ang aking pangbungad na pananalita. Sandali tayong manalangin. Ama, sadya po kaming dumating upang limutin namin ang kaabalahan sa lupa. Upang mangyari na mahayag
na sa pagsamba sa inyo, kami ang nangangailangan. Sa inyo nawang kabutihan, mula sa inyong salita, ganoon nga, mahayag ka sa amin, madama ka namin sa aming isip, sa aming puso, sa aming kaluluwa, at maging sa aming katawan na totoong buhay. Hindi man kami karapat-dapat. Makinabang kami. Again, sa inyong salita, yan ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, nais ko pong basahin minsan pa yung pong ating lectionary reading na binasa ni Pastor Pe kanina, pero yun lang pong early part. Sapagkat yun ang nais ko pong bigyan ng diin, maging bahagi ng ating pagsasalu-saluhan, pagkain ng ating kaluluwa. Again, ito po ay nasa John chapter 20. Pakinggan niyo pong mabuti na nakaupo na lang. John chapter 20, verse 19 hanggang 24. Gagawin ko pong parang ito'y ikinukwento ko sa inyo. Ang sabi, kinagabihan ng araw ng linggo, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakasara ang pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot sa mga Hudyo na noon ay maaari silang usigin. Dumating si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Ang sabi, sumainyo ang kapayapaan. Pagkasabi nito, ipinakita ni Jesus ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Nang makita nila ang Panginoon, tuwang-tuwa ang mga alagad. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, sinusugo ko rin kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Pinagpalatay ng Diyos sa pagkakabasa ng bahaging ito ng Ebanghelyo. Amen. Mga kapatid, ang focus ng atin pong reflection ngayon ay nakaugnay sa nakaraang pagdiriwang natin ng pagkabuhay na muli ng Panginoon noong nakaraang linggo. Kaya't narito, ang sentro, napakita si Jesus sa kanyang mga alagad after 1 week. Sa orihinal na pangyayari, ngayon yun. Sapagkat nabuhay na muli ang Panginoon, linggo, unang araw ng linggo, madaling araw. After 1 week, ngayon yun, napakita siya sa kanyang mga alagad. Napakita si Jesus sa kanyang mga alagad. Ano ang mensahe sa atin? Pagsalu-saluhan natin, pakinggan natin, ayon sa ating teksto. Pansinin niyo,
Yes, ang sabi ng ating teksto noong nakaraang linggo o sa paglipas ng 7 araw, again, ngayon yun, ang mga alagad ay nagtipon, magkakasama sa isang bahay na nakasara ang pintuan. Nakasara ang pintuan dahil sa takot nila sa mga Hudyo na sila naman ang uusigin at maaaring gawin din sa kanila ang ginawa nila sa kay Jesus na Panginoon. Pansinin niyo po yan. That is the situation of the disciples. Silang lahat ay natatakot sa pag-uusig. Meaning, their life was then in danger, which causes them to fear. At pansinin ninyo, ang kanilang pagkatakot ay inilalarawan ng pagtatago, pagkukulong sa isang bahay na sukdulang nakakandado ang pintuan. Mga kapatid, yan ang pagkatakot. Yan ang fear. Inilalagay ang tao sa pagtatago. And that is against the normal expression of life. Sapagkat ang normal na buhay natin, dapat araw-araw, yung tayo ay malaya. Malaya na nakagagawa ng ating daily routine o yung ating daily activities. Again, that is fear. Fear makes life abnormal. It paralyzes our freedom to freely expose our life. Pansinin ninyo, yan ang fear. At sa panahon na andyan ang mga alagad sa pagkatakot, diyan dumating ang Panginoon na sa kabila na nakapinid ang pintuan, sukat hindi namalayan ng mga alagad, again, dumating ang Panginoon, tumayo sa kanilang kalagitnaan na isang surprise. Hindi nila inaasahan upang ipakita na siya'y buhay. Ang katunayan, butas pa rin ang kanyang kamay, pati ang kanyang tagiliran. But what is the message? In the midst or through experience of fear, sa pagkabuhay na muli ng Panginoon, ano ang mensahe sa atin? Una, sa pagkabuhay na muli ng Panginoon, at sa kalagayan, nananaig ang takot sa mga alagad, ang unang mensahe ay nandoon, siya'y dumating, nagpakita na buhay upang ibigay ang kapayapaan. It sounds fundamental, it sounds elementary. And I am dead sure that we are all familiar with the word peace.
Pansinin niyo po yan. Meaning, mga kapatid, sa karanasan ng pagkatakot at andyan ang mga alagad at yan din marahil ang ating karanasan na tayo nagtatago pagka ang buhay natin ay in danger. Kamukha nung kumpare ni Kuya Sam, sabi lang naman si Bato de la Rosa, nagtatago. Natatakot daw. But going back to the experience of the early disciples, mga kapatid, again and again sa pagkatakot, diyan dumating ang Panginoon upang ibigay ang kapayapaan. Pansinin niyo po yan. Meaning, sapagkat ang papayapa sa pagkatakot ay ang kapayapaan. Kapayapaan na ibinibigay ng Panginoon at ang paglalarawan ng kapayapaan na ibinibigay ng Panginoon ay una na ipinaliwanag ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Sa John chapter 14 verse 27, ang sabi ng Panginoon, ang kapayapaan ko o ang kapayapaan ko ang ibinibigay ko sa inyo, hindi tulad ng kapayapaan na ibinibigay ng mundo. Pansinin niyo po yan. Ang kapayapaan ng mundo, mga kapatid, yan ay hinahanap at parang nakikita ng iba sa mga bagay na material. Sa pagkakaroon ng magandang bahay, parang mapayapa ang tao. Sa pagkakaroon ng magandang sasakyan, diyan nagiging masaya at parang nananaig. Kahit may danger. Yan ang nagiging kapalit. Yan ang kapayapaan ng mundo. At marami pang iba na kayo man ay makapagsasabi na nagiging substitute. Sa pagkatakot, ang maraming bagay na magaganda na ibinibigay ng mundo. But the thing is, yung sabihin ng Panginoon na ang kanyang kapayapaan ay hindi katulad na ibinibigay ng mundo, ang kapayapaan ng mundo, mga kapatid, ay parang nabibili. At yan ang nangyayari ngayon. Pero ang kapayapaan ng Panginoon ay something spiritual. Hindi mabibili kahit sa SM. Sapagkat yan mismo, ang kapayapaan na yan, ay kasama sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Ibinibigay something spiritual sa mga alagad, sa mga tao na nakararanas ng pagkatakot. Biyaya, walang bayad. And that makes the peace of Christ is something spiritual sapagkat walang bayad. It is a gift. Napapayapa sa panahon na ang tao ay natatakot, sa panahon na ang tao ay in danger. Napakahalaga po niyan. Kaya tama, hindi lang noon, kundi maging ngayon. Kung meron tayong dapat makita, kasama ng muling pagkabuhay ng Panginoon, ang gift of peace ay ibinigay sa mga alagad at diyan tayo lalaya sa pagkatakot, sa kapayapaan na ibinibigay ng Panginoon. It is always available sa lahat ng panahon.
Ang sa atin lang, yung let us also claim that we are disciples of Jesus Christ, entitled also to receive the same thing, the peace of Christ. Ebidensya na siya'y buhay at hindi patay. Biyaya ang kapayapaan na binibigay ng Panginoon. Ikalawa, mga kapatid, na daladala ng pagkabuhay na muli ng Panginoon. Ito'y ayon din sa ating teksto na ibinigay sa mga alagad. Yan ay walang iba kung hindi yung ang mga alagad ay isinusugo. Pansinin niyo po yan. Babasahin ko po sa inyo. Sa verse 21. Matapos ibigay ng Panginoon ang kapayapaan, ito ang kanyang ibinigay, dala-dala, nakaugnay sa kanyang pagkabuhay na muli. Let us take it seriously with simple analysis. Ang sabi dito, verse 21, kung paanong isinugo ako ng Ama, ganun din naman, isinusugo ko kayo. Mga kapatid, yan ay bahagi ng pagkabuhay na muli ng Panginoon. Ibinibigay sa mga alagad na kung paanong isinugo ang Panginoon, ay ganun din, isinusugo niya ang kanyang mga alagad. And that should be also our claim. If we embrace, if we accept that we are truly disciples of Christ, mga kapatid, yan ay biyaya na tanggapin natin na tayo ay isinusugo. Magandang pakinggan sa English. Ambassadors of Christ. And to become an ambassador of Christ, mga kapatid, it is a noble task. It is a noble task, it is a noble gift, sapagkat ang ating inire-represent, ang ating daladala para sa iba, saan man tayo makarating, kahit sa Arenica, kahit sa Japan, o kahit saan, mga kapatid, yun ang ibinigay sa atin. Noble task, inire-represent natin ang Panginoon. Simply put, in our daily lives, o daily living, everywhere we are, sa ating kaabalahan, sa ospital, sa Mary Johnston, sa palengke, sa opisina, kahit saan, dala-dala natin that we are ambassadors of Jesus Christ. Again and again, it is a noble task sapagkat siya ang dala-dala natin, ang Panginoon. Alam niyo, si Kuya Sam, kabiruan ko yan kahit matanda yan ng 30 taong kaysa sa akin. Ewan ko lang, napanaginipan ko ito ng gising. Si Kuya Sam daw, pag panahon ng kampanya sa presidential election, ang dala-dala niya na pangalan, kahit saan siya pumunta, ikinakampanya niya, ipinamamalita niya, si Pastor Sarangaya. Tatakbo raw ako sa 2028 election. But the message is clear. Yan ang ibig sabihin ng sugo, ambassador. Inire-represent natin ang isang pangulo ng bansa at ang buong bansa saan man tayo makarating. But at this point, again, it is a noble task, a great opportunity, privilege na tayo ay maging representante o ambassador. Dala-dala natin ang Panginoon sa ating buhay. Siya at ang laman ng kanyang buhay, walang iba
kung hindi ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. May biyaya. Ipapakilala natin ang Panginoon. Everywhere we are. Yan ang task, yan ang gawain ng ambasador. And that makes, again, for the fifth time, it makes our task as ambassador is what? It's a noble thing. Greater than your work as a doctor, as a teacher, as an engineer. Sapagkat ang Diyos, ang Panginoon mismo, ang unang kailangan ng tao sa araw-araw ng buhay ng tao. Na mabuhay ang tao para sa Diyos at hindi lang para sa lupa, hindi lang para sa mundo. Mangyayari yan sa pagiging ambasador natin. Ibig sabihin, hindi lang tayo ang dapat makinabang sa pagkakakilala, sa pananampalataya, at sa kabutihan, at sa biyaya ng Diyos. As ambassador of Christ, ang Panginoon ay para sa lahat. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din, isinusugo ko kayo sa pagkabuhay na muli ng Panginoon. Napakahalaga niyan bago siya umakyat sa langit. Last, sa atin din teksto, ito po'y sinuri ko. Pagkatapos sabihin ng Panginoon na kung paano isinusugo ako ng Ama, ganoon din naman isinusugo ko kayo, ang sabi sa atin teksto, mas maganda pong basahin ko. Ang sabi dito sa verse 22, tanggapin ninyo, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Hiningahan sila ng banal na Espiritu. Pansinin niyo po yan. Yan ang nakita kong ikatlo na ibinigay ng Panginoon sa early disciples matapos siyang mabuhay sa mga patay. Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Hiningahan sila ng Panginoon ng Espiritu Santo. Ano nasa likuran yan? Malalim yan, mga kapatid. Pero madaling maunawaan. Pero dapat pag-isipan. At ang gusto kong ipakita sa inyo, mga kapatid, sa Genesis chapter 2, verse 7. Ano sinasabi? Meron bang matapang sa inyo na magre-recite ng Genesis chapter 2, verse 7? Pag ginawa nyo po yan, baka magpa-ice cream si admin P. Pero ang sabi doon, memory verse po natin lahat ito. Ang sabi, nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok. Hiningahan ng Espiritu ng Diyos sa ilong. At pagkatapos, siya ay naging kaluluwang may buhay. Pansinin niyo po yan. From the start, mga kapatid, ang Espiritu, ipinakikita na ito ay mismo ang buhay. Ulitin ko, nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, mula sa lupa. Lifeless. Pero, inihinga ng Diyos ang kanyang Espiritu sa ilong ng katawan ng tao pagkatapos nakita doon na siya ay nabuhay. Diyan natin makita ang Espiritu. Ang Espiritu mismo ay life. Kaya hindi nakapagtataka na
Ang Espiritu ang kumikilos at nakapagbibigay ng buhay. That is the power of the Holy Spirit. The power of the Holy Spirit is life itself. Yan ang unang creation. Pero sa pagkabuhay na muli ng Panginoon, kung bakit ito ang ibinigay ng Panginoon, hiningahan ang kanya 12 alagad ng Espiritu ay sapagkat upang ipakita na ang daladala ng muling pagkabuhay ng Panginoon na naroon sa Espiritu ay buhay. Bagong buhay. New life. New creation. Biyaya. Na yan tayo ngayon. Wala na tayo sa old life. Nasa bagong buhay na tayo. Kaya tama ang sabi, again, hindi ni Kuya Sam. Pasensya ka na. Kuya Sam talaga, kabati ko yan, lagi. Hindi sinabi ni Kuya Sam. Ang sabi ni St. Paul, if anyone is in Christ, he is a new creature. All things has passed away. Behold, the new has come. That is the work of the Holy Spirit. Nagawin bagong nilalang, new creation. Ang tao na una ng daladala nangyari sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Bagong buhay ang daladala. Ibinibigay ng Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu na sumasa atin. At kung bakit sumasa atin ngayon ay sapagkat tinanggap na natin ang Panginoon. Free gift. Biyaya, wala na tayo sa lumang buhay. Mga kapatid, yan ang image natin. Yan ang buhay natin ngayon as disciples of Christ. Nasa atin na. Taglay-taglay na natin ang new creation. Bagong buhay. Dapat mahayag, mga kapatid, sa araw-araw. Kaya sa ating lahat, napakabuti ng Diyos. Receiver lang tayo. Receiver lang tayo ng Kanyang ibinibigay. At ang sa atin, tanggapin ito upang maging atin at maranasan natin ang Diyos sa pakikisalamuhan natin sa tao, maging sa kaguluhan, maging sa panahon na tayo natatakot, hindi nawawala ang Diyos. At sa panahon man na tayo saan man naroroon bilang sinugo, andun pa rin ang Diyos. Malalim, taglay natin sa buhay, tayo'y new creation. Hindi na tayo luma. May presyo na ang ating buhay. At ang presyo ng ating buhay, walang iba kung hindi ang dugo ng ating Panginoon. Ganyan tayo kamahal. Kaya again, sa ating lahat, isang linggo lumipas, ito ngayon, nagpakita ang Panginoon sa mga alagad, tumayo upang ibigay ang kapayapaan. Ibigay ang karangalan ng pagiging ambasador. Ibigay ang walang bayad ng tao, ang mga alagad, kasama tayo, ang gift of new creation. Nabigo ang Diyos sa unang paglikha. Dan dahil sa pagkakasala. Pero ang pagkabuhay na muli ng Panginoon, panibagong paglikha, bagong buhay, huwag natin biguin ng Panginoon. Mabuhay tayo na nanatili sa kabaguhan ng buhay. Purihin ang Diyos sa buhay ng mga alagad, sa buhay natin, sa buhay ng Panginoon na nagpakita
noon at nagpapahayag sa pamamagitan ng Espiritu maging sa panahon natin, sa buhay natin ngayon. Amen. Amen. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Panginoong Diyos, narito po ang mga pagpapala na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, aming pong inihahandog sa iyong paanan. Napakabuti mo, Panginoon, sapagkat sa aming mga kakulangan, ipinibigay mo pa rin ang mga biyaya at hindi ka nagkukulang sa amin. Kung kaya, O Diyos, ibalik mo siksik, liglig, umapaw sa mga anak mo na naglilingkod at tapat na nagkakaloob para sa misyon at para sa gawain at pagpapalaganap ng mabuting balita, saan man dako kami paroroon. Tanggapin mo, Panginoon, ang mga biyayang ito. Amen.
Narito, O Diyos, ang sadya naming pagsamba. Again, sapagkat kami ang nangangailangan sa inyo. Kinakailangan nga po naming marinig. Kinakailangan naming maunawaan at masumpungan ng inyong kalooban sa aming buhay. Naroon yan, laman ng mga awitin naming nauna ng inawit at inaawit pa rin. Naroon yan sa inyong mga salita, ano pat, hindi ka nawawala. Nagpapahayag ka sa sadyang pagsamba na aming ginagawa. Kaya lagi at lagi magkikita-kita kami sa lugar na ito upang itaas ang inyong pangalan at magtalaga ng aming buhay. Patawarin niyo po kami sa mga nakaraang mga araw. Nandoon pa rin ang mga pagkakamali sa aming mga ginagawa. Naroon ang pagkukulang sa aming mga tungkulin at higit sa lahat, kulang pa rin kami ng pag-ibig na sanhi dahilan nahuhulog kami sa pagkakasala. Patawad po. Narito, itinatalaga namin ang aming mga buhay. Kasama ang aming mga kahilingan, pampamilya, pangiglesia, panghanap buhay. O Diyos, tanggapin niyo po kami sa aming pagtatalagang ito. Huwag niyo po kaming lampasan. Yamang naglalantad kami. Yamang kami ay lumaya na sa pagkatakot. Naglalantad kami ng buhay, O Diyos, tanggapin niyo po kami upang mabuhay na mapayapa, mabuhay na isang ambasador at mabuhay na isang bagong nilalang, bagong buhay, bigay ng banal na Espiritu. Sa ganyang katotohanan, nagpapasalamat kami ngayon. Marami pa kayong ginawa sa aming buhay kahapon at marami ka pang gagawin sa kasalukuyan at bagay sa hinaharap. Sa personal naming buhay, sa aming sambahayan at sa iglesia, salamat, may mga pangako ka na hindi ka pa tapos. May gagawin ka pa sa aming buhay. Salamat po. Ganon din sa katiyakan ng kapatawaran. Salamat. Lalo't kami nagsisisi. Salamat sa katiyakan ng kaligtasan. Ganon din, gift na tinatanggap lang namin. Salamat, nagbubunga ang lupa upang maging pagkain namin. Sumisikat ang araw, pumapatak ang ulan, sangkap ng aming pagkatao mula sa inyo, salamat. Gumagaling kami sa aming mga karamdaman, sa pananalangin, kapahayagan na inyong pagmamahal at habag sa amin. At kung may pumapayapa man, O Diyos, katulad ngayon, salamat din sapagkat ito'y nakatakda sa buhay namin upang kamtin namin ang buhay panlangit. Biyaya kahit ang kamatayan sa amin, lalong buhay ang darating. Ano pat, hindi namin kayang abutin ang lahat. Sa sandaling ito, salamat. Nabubuhay pa rin kami ng mahaba na pinagpapala. Salamat po ng marami. Narito inyong mga anak, may kanya-kanyang dalangin, may kanya-kanyang dulog. Huwag niyo po sila lampasan.
Ibigin niyo po ang nararapat sang-ayon sa inyong kalooban. Sang-ayon na rin sa kanilang kahilingan. Yan po kami na dumudulog sa inyo pansamantala pagkatalaga ng aming buhay at pagpapasalamat sa inyong ginagawa sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Thy love, the flame. Mga minamahal, patuloy niyong tanggapin ang buhay, bagong buhay, na bigay ng ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Kasama ang kapayapaan, nahayag sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo, at ang pagiging sugo, biyaya, bigay din ng Panginoon Kristo. Umayo tayo na nararanasan ng Diyos, gumagalaw, nangungunat, kumikilo sa ating buhay, saan man tayo naroon araw-araw, nang dahil sa katunayan ng banal na Espiritu. Ang Diyos na ito sa inyong lahat, at kayo maging mapagtagumpay sa kabila ng banta ng buhay, sa kabila ng pagkatakot, manaig tayo, sapagat ang Diyos ay nasa atin, ngayon at nagpakailanman. Amen.